Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Elena Vines. Alam mo ba, Kalain, kahit may bagong MySSS card na ngayon, valid pa rin pala ang lumang SSS ID? Pero teka, kailangan mo ba talagang kumuha ng MySSS card? Pwede ka bang magkaroon ng dalawa para may backup sa ibang bangko? At kung may dati ka ng UMID card, kailangan mo bang magpalit? Oo, madaming tanong. Pero don't worry, sa video na to, pag-uusapan natin ng malinaw, step by step, lahat ng dapat mong malaman tungkol sa MySSS card para hindi ka malito, hindi ka magkamali at hindi ka na rin ma-scam. Unahin na natin yung pinaka-basic pero madalas itanong, valid pa ba ang lumang SSS ID ko? Ang sagot, yes, valid pa rin. Lahat ng ID na in-issue ng SSS noon, kahit classic pa yan, kahit luma na ang design, basta original from SSS, tinatanggap pa rin. Walang expiration date ang SSS ID. Pero kung nawala, nasira, o gusto mong mag-update ng information, pwede kang mag-apply ng MySSS card bilang replacement. Kaya kung gusto mong baguhin ang pangalan mo, halimbawa, nag-asawa ka o may correction, dito mo na pwedeng i-update at magpalit ng card. Pero ito optional lang ang MySSS card. Hindi ito requirement para makakuha ng benefits, loan o pension. Kaya kung maayos pa ang ID mo, pwede pa yan. Ano ba talaga ang MySSS card? Ang MySSS card ay basically upgraded version ng dating SSS ID o UMID card. Mas modern, mas secure, at pwede mo ring gamitin bilang disbursement account. Ibig sabihin, dito diretso papasok ang mga benefits mo tulad ng maternity, sickness, o retirement pension. Ang maganda pa, hindi mo na kailangan ng separate bank account kung gusto mong dito ipasok ang SSS benefits mo. Automatic na yan once activated. Now, eto ang tricky part. Marami kasing nagtatanong, pwede bang kumuha ng MySSS card sa ibang bangko din para may backup? Ang sagot po dyan ay hindi pwede. Isa lang po ang MySSS card per member. Once na mayroon ka ng active account, hindi ka na pwedeng kumuha sa ibang bangko. Ang reason dito ay simple lang po. SSS only allows one official disbursement account per member to avoid duplication, fraud, or confusion sa release ng benefits. So, kung gusto mong lumipat ng bangko, kailangan mo munang i-close ang existing MySSS card mo bago ka mag-apply sa bago. Hindi pwedeng parehong active. Isang bangko lang ang official partner mo sa SSS system at a time. Ito yung madalas din nalilito ang mga members. May UMID card na ako dati yung may chip, kailangan ko pa bang kumuha ng MySSS card? Ang sagot, hindi na kailangan. Kung active pa ang UMID card mo at nagagamit mo pa ito for transactions, wala kang dapat ikabahala. Ang MySSS card ay optional upgrade, hindi replacement requirement. Yung dating UMID mo, lalo na kung may chip, pwede pa rin gamitin as disbursement account. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng benefits mo. Pero kung gusto mong i-update o gusto mong lumipat ng bangko in the future, pwede ka na mag-apply ng MySSS card replacement later on. Anong mangyayari sa dati kong disbursement account? Kapag nagkaroon ka ng MySSS card, automatic itong magiging main disbursement account mo sa SSS. Yung mga dati mong nakarehistrong bank account sa portal, mananatili pa rin sa system. Pero hindi na gagamitin para sa mga next benefits mo. In short, magagamit pa rin sila for record reference, pero hindi na sila active sa future payouts. At kung sakaling ma-terminate o ma-close ang MySSS card mo, pwede kang pumili ulit ng dati mong account o mag-enroll ng panibago sa
My.SSS online portal. Paano naman kung gusto kong lumipat ng ibang bangko? Paano yun? So let's say, may SSS card ka na ngayon, pero gusto mong mag-switch sa ibang bangko sa future. Ang gagawin mo lang, step 1, i-close mo muna ang existing MySS card account mo sa bangko. Step 2, pag na-close na, ang bangko mismo ang mag-aabiso sa SSS para i-deactivate ang record mo. At step 3, kapag natapos ang deactivation, makakatanggap ka ng notification sa My.SSS inbox na pwede ka nang mag-apply sa bagong partner bank. Simple lang, di ba? Pero take note, hanggang ma-deactivate yung luma mong card, hindi ka pa pwedeng mag-apply ng bago. At sa ngayon, iisang partner bank pa lang ang officially available. Pero inaasahan ng SSS na madaragdagan pa ito sa mga susunod na buwan. Bago ka mag-apply ng MySS card, siguraduhin mo muna updated ang information mo sa My.SSS portal, address, contact number at iba pang personal information. Siguraduhin din na tama ang spelling ng pangalan mo, dapat match sa valid IDs mo. May valid government ID ka for verification, and of course, iwas sa fixer. At tandaan, hindi mo kailangang magbayad sa kung sino man para makakuha ng MySS card. SSS at ang partner bank lang ang authorized mag-process niyan. Kung may mag-alok online sa'yo sa Messenger, scam yan. Diretso lang sa official SSS channels. So, ayun ka, Lane. Ngayon alam mo na, valid pa rin ang lumang SSS ID. Optional lang ang MySS card. Isa lang per member. Pwede kang magpalit ng bangko basta i-close muna ang luma. At pinaka-importante, huwag magpapaloko sa fake offers online. Gusto mo bang updated sa mga susunod na SSS partner banks at mga bagong online services? Then, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ikaw ang unang makaalam ng next legit SSS update. At gaya ng lagi kong sinasabi, ako si Elena Vines para sa updates na klaro at laging totoo. At disclaimer, this video is for information and awareness purposes only. Hindi ito official announcement ng SSS at wala rin akong affiliation sa kanila or sa kahit anong bangko. Ang goal lang natin dito ay ipaliwanag sa simpleng paraan ang mga bagong rules at proseso para alam mo agad kung ano ang tama bago ka mag-apply.